Magandang araw po. Ang akin pong tatalakayin ay tungkol sa pagdisenyo ng theoretical at conceptual na balangkas. Ang theoretical na balangkas ay kadalasang nagpapakahulugan, nagpapaliwanag at nagtataya ng mga pangunahing konsepto, lunsaran at teoryang kaugnay ng suliranin. Ito ang nagsisilbing pundasyon at suhay ng tunguhin at kabuuang pag-aaral. Ito ay nagpapakita na ang pag-aaral ay may malinaw na katwiran batay sa kasalukuyang kaalaman na magbibigay tanglaw sa tunguhin nito. Teorya. Ang teorya ay naglalayong magpaliwanag ng kaganapan, umangon ng kaugnayan at maghinuha batay sa kasalukuyang kaalaman, mga namamasid at ideyang pinaniniwalaan. Ito ang mga dulog o metodolohiyang ginagamit sa pagsusuri ng mga pananaliksik para maintindihan at maunawaan ang ginagawang pananaliksik. Layunin ng theoretical na balangkas. Matapos mabuo ang paglalahad ng suliranin, kinakailangang maghanap ng mga teorya, ideya at lunsarang susuporta tungo sa kalalabasan ng pag-aaral. Kaya naman, nilalayo nito na una, mabigyang kahulugan ang mga konsepto. Ang pagbibigay ng kahulugan sa mga konsepto ay nakakatulong upang maging malinaw at tiyak ang mga ginagawang pananaliksik. Ikalawa, mataya, mapili at pagsamasamahin ang mga magkakaugnay na teorya. Kailangang mataya, mapili at pagsamasamahin ang mga magkakaugnay na teorya sa pananaliksik dahil ito ay nagbibigay daan upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa paksa. Ang iba't ibang perspektibo at paliwanag mula sa iba't ibang teorya ay maaaring magbigay ng komprehensibong larawan ng isyu. Ikatlo, may paliwanag ang mga haka-haka at inaasahang kalalabasan ng pag-aaral. Ang pagpapaliwanag ng mga haka-haka at inaasahang kalalabasan ay isang mahalagang aspeto ng maayos at sistematikong pananaliksik. Ito ay nagbibigay ng paglilinaw, direksyon at framework na kinakailangan upang maisagawa ang isang valid at reliable na pag-aaral. Paano bumuo ng theoretical na balangkas? Una, tukuyin ang mga pangunahing konsepto at variable. Ang pagtukoy sa mga pangunahing konsepto at variable ay isang mahalagang hakbang upang masiguro ang maayos, sistematiko at valid na proseso ng pananaliksik. Ito ay nagbibigay ng direksyon at balangkas para sa buong proseso ng pag-aaral mula sa pagpaplano hanggang sa pagsusuri ng mga resulta. Ikalawa, bigyang kahulugan at suriin ang mga kaugnay na konsepto, teorya o lunsaran. Ang pagbibigay kahulugan at pagsusuri sa mga kaugnay na konsepto, teorya o lunsaran ay isang mahalagang hakbang upang masiguro ang maayos, komprehensibo at valid na pananaliksik. Ito ay nagbibigay ng pundasyon at direksyon para sa buong proseso ng pag-aaral na nagriresulta sa mas malalim na pag-unawa at mas matibay na konklusyon. Ikatlo, ipakita kung ano ang maiambag ng iyong pag-aaral. Ang pagpapakita ng kontribusyon ng iyong pag-aaral ay isang mahalagang bahagi ng pananaliksik na nagpapataas ng halaga, kredibilidad at epekto nito. Ipinapakita nito kung paano makakatulong ang iyong mga natuklasan sa pag-unlad ng kaalaman, praktika at lipunan. Katangian ng theoretical na balangkas. Inilatag ni Truchem 2006. Una, ito ay kinapapalooban ng konsepto at ang kahulugan nito at mga teorya at ideyang ginagamit sa isang pag-aaral. Ipinapakita nito ang ganap na pagkaunawa sa naturang mga teorya at konseptong kaugnay sa paksa o suliraning pinag-aaralan. Ikalawa, ito ay hindi hayagang matatagpuan sa bahaging literatura nang hindi hahanapin sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aanalisa. Ang pagpili ng teorya ay dapat nakaayon sa kaalaman, dali ng paglalapat nito at pagpapaliwanag. Ikatlo, nakatutulong ito sa pagtukoy ng mga saklaw ng lagom. Tinutukoy nito ang mga pangunahing variable na may kinalaman sa kawili-wiling kaganapan. Ikaapat, ito ay isang napakahalagang bahagi
ng isang pag-aaral na nagpapaliwanag ng kahulugan, kalikasan at mga hamon ng isang kaganapan. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng iyong pananaliksik sa mas malawak na larangan at kung paano ito nag-aambag sa umiiral na kaalaman. Mga dapat tandaan sa paglalapat ng theoretical na balangkas. Itinuturing ni Torraco 1995 ang mga dapat tandaan sa paglalapat ng theoretical na balangkas. Una, ilarawan ng malinaw ang balangkas, konsepto, lunsaran o tiyak na teoryang kaugnay sa ginagawang pag-aaral. Ang pagtanda at malinaw na paglalarawan ng mga balangkas, konsepto, lunsaran at tiyak na teorya ay isang malaking bahagi ng akademikong pananaliksik. Ito ay nagbibigay ng pundasyon na kinakailangan upang masiguro ang maayos, sistematiko at valid na proseso ng pag-aaral. Ikalawa, ilagay ang theoretical na balangkas sa mas malawak na konteksto ng kaugnay na balangkas, konsepto, lunsaran at teorya. Ito ay nagbibigay ng pundasyon at framework na kinakailangan upang masiguro ang maayos na interpretasyon at pagsusuri ng mga natuklasan. Pangatlo, gawing malinaw ang mga theoretical na paghihinuha. Ang pagiging malinaw sa mga theoretical na paghihinuha ay isang mahalagang bahagi ng pananaliksik dahil ito ay nagpapakita ng pag-unawa at pagpapakita ng kahalagan ng iyong pag-aaral sa konteksto ng umiiral na kaalaman at teorya ng iyong larangan. Ikaapat, iwasan ang dagliang paggamit ng tinutukoy na teorya. Ang dagliang paggamit ng isang teorya ay maaring magdulot ng hindi wastong pag-intindi o pagkaunawa sa kanyang kabuuan. Ito ay dahil ang teorya ay kadalasang mayroong maraming aspeto at konteksto na dapat isaalang-alang. Sa pamamagitan ng masusing pag-aaral at pag-iisip, mas maaari nating maunawaan ang pagkakaugnay ng isang teorya sa iba't ibang konsepto at konteksto. Mga tungkulin ng teorya. Theoretical na balangkas. Una, tinutukoy ang simula para sa suliraning sinasaliksik sa pamamagitan ng paglalahad ng mga puwang o gaps, mahihinang puntos at mga inconsistency sa pag-aaral ng balangkas na conceptual o theoretical. Ang puwang, mahihinang puntos at mga inconsistency ay isang balangkas na conceptual o theoretical ay mahalaga upang maipakita ang pangangailangan para sa investigasyon. Ikalawa, pinagsasama-sama nito ang lahat ng construct o mga konsepto na kaugnay sa paksa. Ito ay nagbibigay ng malawak na perspektibo at nagtutulong na mapabatid ng mga potensyal na resulta at implikasyon ng pananaliksik. Ikatlo, ipinapakita ang kaugnayan ng mga variable na naimbestigahan na. Ang prosesong ito ay nagbibigay daan sa paksa kaugnay ng resultang dati nang nailahad. Konseptual na balangkas. Ang konseptual na balangkas ay kumakatawan sa paglalahat ng isang mananaliksik ng kanyang literatura at kung paano ipaliliwanag ang isang kaganapan. Ito ay isang sistematikong representasyon ng mga konsepto, prinsipyo at ugnayan na bumubuo sa isang pananaliksik. Ayon kay McGaggy et al. 2001, ang konseptual na balangkas ay naglalahad ng tiyak na mga katanungan na siyang pangunahing lunsaran at nagsisilbing suliranin o layunin. Ang konseptual na balangkas ay nagbibigay ng estruktura at gabay sa pagpaplano at pagpapatupad ng isang pananaliksik at nagtutulong sa pag-unawa sa kabuuan ng paksa o isyu na pinag-aralan. Mga hakbang na makakatulong sa pagbuo ng disenyo ng konseptual na balangkas. Una, pumili ng nais na paksa. Ang pagpili ng paksa sa pananaliksik ay mahalaga upang maging tuon at layunin ang iyong pag-aaral. Ikalawa, magsagawa ng pagtuon sa ilang literatura hinggil sa nais na pag-aaralan. Sa pamamagitan nito, maaari mong matukoy ang mga naunang pag-aaral, teorya at pananaw ng mga eksperto sa larangan. Ikatlo, ihiwalay ang mahalagang variable. Ang paghihiwalay ng mahalagang variable
sa isang pananaliksik ay mahalaga upang matiyak na ang mga resulta ng pag-aaral ay maaaring maging katiwa-tiwala at makatotohanan. Pang-apat, bumuo ng konseptual na balangkas. Ang konseptual na balangkas ay nakatutulong sa pagpaplano, pagpapakita ng ugnayan, pagbibigay ng direksyon, at pagbibigay ng batayan sa iyong pananaliksik na maging epektibo at organisado sa iyong ginagawang pagsasaliksik. Mga simbolikong representasyon. Ang mga simbolikong representasyon ay mga bagay, imahe o salita na ginagamit upang maipahiwatig o magrepresenta ng isang ideya, konsepto o bagay. Ito ay makatutulong upang maipahayag ang malalim na kahulugan o mensahe nang hindi kinakailangang gumamit ng maraming salita. Lunsaran o modelo. Ang lunsaran o modelo ay isang simbolikong representasyon na nakatutulong sa pagpapahayag ng mga konseptong ginagamitan ng iilang salita o karakter na may kaugnay sa pag-aaral. Dalawang paraan ng paglalahad ng lunsaran. Una ay schematic. Ang schematic ay nagpapahayag ng konsepto at proposisyong ginagamit ng mga simbolo at kahon. Ang ikalawa naman ay mathematical o statistical. Ito ay nagpapahayag ng konsepto at proposisyon na ginagamitan ng titik, tambilang at simbolikong mathematical. So, ito ay ilan sa mga halimbawa ng mga kadalasang ginagamit na simbolo. So, kahon para sa variable, parisukat, bilog o siklo, tatsulok o piramide, pabaliktad na piramide, anyong tala o eskalop, angkla, gulong at iba pa. Ang mga pang-ugnay naman sa mga variable ay tuwid na guhit, putol-putol na guhit at tunod o arrow, paturo sa iba't ibang direksyon. So, maaaring gumamit ng iba't ibang visual na simbolo, pananda at pang-ugnay ng mga konsepto at variable sa pagdisenyo ng konseptual na balangkas. Maraming salamat po.